Pag-usapan uli natin, part 2, ang Department of Agriculture. Kasi baka hindi pa ito alam ni Secretary Chu Laurel. Pero hindi ako naniwala na hindi niya alam. Kasi nagbabasa siya eh. He looks like someone na alam niya yung details. Di ba? Example, alam niya kung sino humingi ng quota sa isda. Di ba? So, hindi ako maniniwala hindi niya alam ito. Kaya dapat Secretary Chu Laurel should show us, the people, na hindi niya ito tolerate. Bakit itong Leeds Agri Ventures Inc. na nagbebenta ng mga rice seedlings, hybrid rice seedlings, ay nakakakuha ng malalaking bidding o kontrata sa Department of Agriculture at nakafocus sa Regions 1, 2, and 3 ba yun? Or 5. At titingnan nyo ang Secretary Chu Laurel. Tingnan nyo naman ang track record niyan. Dati ang share niyan sa mga purchase dyan ng hybrid rice seedlings ay 2% lang. Ngayon ay naabot na ng 25%. Abay, napakabongga naman itong connections ng presidente ng Leeds Agri na si Mr. Jojo. Hindi ko maalala yung last name niya, pero sa part 3, maalala ko na. Jojo yung first name niya. Aba, Mr. Jojo, napakagaling naman ng iyong bidding. At bakit ikaw ang nananalo lagi dyan sa Regions 1, 2, at 3 or 5? At ngayon, titingnan mo, 25% na siya ng share ng mga total budget. Ay bongga, 58% of the budget of the Department of Agriculture para sa hybrid rice seedlings ay nakuha nitong Leeds Agri Ventures. 58% of the total budget for rice seedling. Aba, ang galing-galing nyo. Bigyan nyo kami yan. Itatapon lang namin siguro. Tutubo na yan. Tatapon lang. Pinagbabawal po ng auditing code. Basahin nyo nga yung libro ko. The Auditing Code of the Philippines, Notes and Cases, andyan sa Rex Bookstore. Pinagbabawal po sa Auditing Code of the Philippines ang pag-specify ng product description or elements na napaka-narrow, so narrow, that only one supplier can supply it. Abay, napakagaling naman itong hybrid rice seedlings ni Mr. Jojo ng Leeds Agri Ventures na wala na talagang ibang supplier. Ito pa. Ginagawa ng DA sa bidding. Hoy, attention, Bids and Awards Committee Chair. Ikaw, makinig ka dito, ha? Makinig ka dito at makakasuhan ka. Ang ginagawa nila, yung description ng seedling ng isang kumpanya, example, Leeds Agri Ventures, ayun ang ilalagay nila doon na narrow. Napakakitid na wala nang ibang makakabidding doon. Di failed bidding. Sa pangalawang failed bidding, sa pangatlo ay pwede na silang mag-negotiated purchase. Alam nyo, hindi naman lahat ng tao maluloko nyo, magnanakaw kayo dyan sa DA. Oo, magnanakaw kayo dyan sa Department of Agriculture. Kagaya lang kayo dyan sa Department of Public Works. Malala kayo. Dahil yung mga pagkain namin ang ninanakawan nyo. Kinukurakot nyo yung budget ng taong bayan para sa pagkain. Tsaka yung seedlings ng Leeds Agri Ventures. Bakit? Yan ba lahat ng types of soil? Pwede siya? Lahat ba ng climate? Pwede siya? Bakit siya nananalo sa lahat ng region na yan kinabi ko? Abay, hindi naman po sa Meron naman po akong konting palayan. Iba naman ang climate sa Negros. Long dry season. Kailangan mo talaga mag-irigasyon. Kung gusto mo magtanim ng rice. Ibig mo sabihin, yung super hybrid rice seedling ng Leeds Agri Ventures ni Mr. Jojo,
ay napakagaling na buong Pilipinas, kahit anong climate, kahit anong soil, ay siya lang ang angkop doon na itanim natin. Pera namin yan, ninanakaw nyo eh. Tsaka yung farmers, kawawa eh. Namimigay kayo ng seedlings na hindi angkop doon. Tsaka, wala na siyang choice, di ba? Yun na lang. Kung hindi maganda ang produkto. Sasabihin lang, di bali na, binigay lang namin yan ng gobyerno yan sa'yo di tanggapin mo. Kung di naman kayo mga gago kayo dyan sa Department of Agriculture, Sumusobra na kayo. Kami nagbabayad ng tax dyan Pera ng taong bayan yan Hindi kayo nakukontento sa sweldo nyo, magre-resign kayo lahat dyan. Secretary Chu Laurel, hindi ako naniniwala, Mr. Secretary, that you don't know what's going on. So, I hope that this message reaches you, and in the new year, you will have investigated these shenanigans going on in your Department of Agriculture. At yung Leeds Agri-Ventures na yan, dapat na yan, pag na-investigate at tama itong mga data ko, at mag-call in pa kayo ng mga testimony ng ibang bidders at mga farmers, i-disqualify nyo na yan, Secretary Chu Laurel, i-disqualify nyo na yan sa future biddings because you are allowed to do that under the law. Kaya, gawin nyo namang maligayang Pasko namin, Secretary Chu Laurel. Imbestigahan nyo na yan, tanggalin nyo na yung mga tao nyo dyan na magdanakaw sa Department of Agriculture. Para maligaya naman po ang Pasko namin. At manigong bagong taon. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod.